Beyond being a display space, Museo de la Salle supports cross-disciplinary learning, outreach, and research. It hosts lectures, tours, and programs that connect heritage with contemporary questions faced by students and the community. In this way, the museum is not just about the 19th century. It shapes how young people imagine themselves in relation to history today. Paano ginagamit ng DLSCD ang Museo de la Salle sa mga klase, research, and lectures ng mga estudyante? Maraming mga pamamaraan kung paano ginagamit ng ating mga guro at mag-aaral ang Museo de la Salle sa kanilang pag-aaral at pagkatuto. At lahat ng yan ay nakapaloob sa ating tinatawag na AMUSE program. AMUSE stands for Animated Museum Education Program, na kung saan binibigyang buhay natin yung mga kwento at kasaysayan ng mga artipakto dito sa loob ng museo, gayon din yung mga pamumuhay ng mga ilustrado noong 19th century. So ito ay ginagamitan natin ng mga metodolohiya katulad ng pagiging pagkamalikhain at partisipatiba na nakaugnay sa kultura, kasaysayan, at nakaangkop naman sa level o sa antas ng kaalaman ng ating mga mag-aaral. Nabanggit niyo po yung AMUSE. Pwede niyo pa ba siyang ipaliwanag sa amin? So ang AMUSE, katulad na sinabi ko, ay galing sa salitang animated, no? Ibig sabihin, binibigyang buhay niya. At ang mga pamamaraan na ginagamit natin, halimbawa ay curriculum integration, na kung saan ang mga subject o kurso ay ini-embed nila yung museum sa isang topic doon sa syllabus. Halimbawa, ang kasaysayan na kung saan ang kanilang focus ay ang museo bilang primary source of information. Another example is the Science, Technology, and Society, na kung saan naman pinibigyan nila ng pag-aaral yung development ng technology. Halimbawa, yung plancha mula sa pagiging kahoy, then the uling hanggang maging electric-based object. Halimbawa, yung curriculum, curated learning. So, isang halimbawa na dito yung pagbisita ng De La Salle Zobel School na kung saan hiniling nila sa atin na mag-focus tayo sa sustainability. So, yung bahay na bato as sustainability champion. At dito, pinag-aralan natin o binahagi natin sa kanila kung bakit yung bahay na bato ay sustainable living space. So, pinag-aralan natin yung bakit ganito yung bintana niya, bakit ganito yung material ng kanilang floor. So, marami pang iba, no? So, yun yung curated learning. So, pangatlo, meron din tayong museum as laboratory. Ito naman yung para sa mga BS Tourism Management student. Kasi ang subject nila is heritage, interpretation, and docenting. So, ina-apply nila rito. So, magkakaroon sila ng 20 hours immersion para ma-apply nila yung pag-tour guiding dito sa museum. So, meron din tayo yung tinatawag na sining linangan o ito yung culture-based education na ginagawa natin tuwing special term na nagbibigay tayo ng mga hands-on workshop na kung saan naka-anchor din siya sa culture. So, halimbawa, yung paggawa ng pagtatay-dye na gamit ang natural na material, yung mga galing sa dahon, galing sa buto ng mga ginagawang dye. So, yun, nauulitin ko, meron tayong curriculum integration, curated learning, meron tayong service learning, at meron tayong culture-based learning. Ano yung epekto ng pagbisita ng mga estudyante o mga bisita sa physical museum? So, hindi pa rin natin matatawaran yung pagbisita sa loob ng isang museum, no? Kaysa yung pupunta ka lang sa online o virtual tour. So, kasi pag pumunta ka sa loob ng isang museo, mas nagkakaroon ka ng emotional connection doon sa mga objects.
At meron din yung dun sa tinatawag tong embodied cognition, no? Iba yung retention nun pag na-experience mo yung objects. So, mas sigurong maganda kung mas na-experience mo siya. Halimbawa, yung ating mga lusong, pwede kung nahahawakan siya at nagagamit, mas iba pa rin yung experience. At yun yung ating binabalak sa hinaharap na mas maging parang experiential learning pa. Bukod dun sa nakikita mo lang siya. Mas maganda rin yung may mga objects na nahahawakan. So, not necessarily yung mga artifacts na meron tayo ngayon, pwedeng i-duplicate siya. So, magpapagawa tayo para ma-experience nila yung mga artifacts, no? So, meron din tayong tinatawag na phenomenology approach, na kung saan, yung sabi natin na being there, yung live experience, yun yung mas maganda, no? Kaya nagkakaroon tayo ng iba-ibang curated learning experiences para kahit pabalik-balik sila sa museum, iba-iba yung na-experience nila, iba-iba yung natututunan nila, laging may bago, may bagong kaalaman. Kasi 'di ba, pag masyado ka sa online or sa digital immersion, nagkakaroon ka ng emotional fatigue or parang exhaustion. Yes. So maganda rin kasi napupunta ka sa mga museum, parang nagiging kalmado ka. So yun yung tinatawag natin na attention restoration theory. Attention restoration theory o art. Kasi pag nagkakaroon ka na, nakikita mo yung museum as restorative environment. So nakakatulong siya para maging kalmado ka, 'di ba? Maging focus, wala kang iisipin ng mga trabaho, kundi parang gusto mo lang mag-appreciate ng mga bagay-bagay dito sa museum. So nakikinig ka sa mga guide mo at nag-observe ka din. So yun yung restorative environment na kino-contribute ng museum, yung pagiging calm, relaxed environment. So hindi ka nagmamadali, 'di ba? Pag nandito ka sa loob ng museum, para kang nag-stop, para kang suddenly nag-stop yung mundo mo. So parang relax, lakad-lakad. Kaya mahalaga na pumupunta ka lang ka rin sa mga physical spaces, not necessarily sa museum, halimbawa sa mga bundok o sa ibang lugar, na kung saan nag-i-engage ka dun sa place. Inside these walls, time is carefully arranged, room by room, object by object. But the story of Museo de la Salle is still being written. In every new donation, every class visit, every question asked by a curious student. Ang kasaysayan ng museo ay hindi lang tungkol sa mga lumang bagay, kundi sa mga taong patuloy na nag-aalaga, nag-aaral at nagbabahagi ng mga ito. Sa susunod na pagpasok mo sa Museo de la Salle, alam mong hindi ka lang bumibisita sa isang bahay na bato. Dumadalo ka sa isang buhay na kwento ng pamana, pag-aaral at pag-asa.